Bienvenido a mi casa, mi nueva casa. Grabe, ang ganda ng bahay nila, oh. Yung hindi ako nakapag-aral bago ako nagtapos. Ano natakbo nga pa kayo grade 5. Sabi ko, iyak ako kasi talaga dahil pray ako ng pray sa Lord. Salamat sa Panginoon. Oo, kasi kita mo kasi inyo 8 million. Hindi mo basta kita tayo sa Pilipinas siya. Nandito po tayo ngayon sa may Haen, mga amigo. At kung natatandaan nyo, dito nag-birthday si Ate Lenlen ninyo. Yung yan, no? Diyan. At meron po tayong pupuntahan, mga amigo. At dito daw ang kanilang lugar. So... Buenos días! Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Magandang araw po sa inyo, mga amigo. At dito tayo sa Haen nga at meron tayong pupuntahan. So, pupuntahan natin yung bahay ng ating kaibigan na katay up natin sa may sa may Casa Guiñana, ayun. Para po makapag-usap tungkol po sa gagawin namin kasi siya po yung kukunin nating katayap sa may negosyo natin. So kung meron pong magpapa-cater ay sila yung i-recommenda natin. So subok naman yung pagkain nila, masarap po. Kaya po gusto rin po natin ma-meet sila Kuya Dennis at yung kanyang partner. So nandito na po tayo. Buenos días! Hola, buenos días. Buenos días antes con chaqueta. No se puede tocar, no tocar. So nandito na po tayo sa bahay ng ating katay up na sa negosyo na catering po, mga amigo. Kasama po natin si Kuya Dennis. At po si Kuya Joseph ako. So ito, papakita ko po sa inyo. Sabi po niya, magkakaroon po tayo ng house tour. Tiyan mami, house tour. Nice tour. House tour. Ito po ang kanilang bahay. Ito ang kanilang tindahan. May tindahan sila doon. Dating galing po sila sa Malaysia, mga amigo. Malaysia tama? Malaysia. Sa Sabah Malaysia ba? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ba't Indonesia pa? Wow! 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 Ang ganda! Ang ganda ng bahay, pampihi. Ay, nako, hindi lang. Tama may, oh! Ang ganda! Ang ganda, oh! Ay, nako! Chame, tiene pescado. Ano kayo, hito? Ito. Hito, oh! Oh. Chame, ito. Pwede hawakan? Ang laki ng ano? Ano may alligator? Woo! Oh, dami. Mucho pescado, ah. Alligator, alam mo. Sumami, ay krokodilo. Ito naman yung mga black pack Ano ba yung? Laki ng ito, oh. Parang gusto mo paggawa. Ayan, oh. Pagawa ka sir, ako lang gumawa dito. Kasi lang gumawa. Ako lang gumawa lahat. May no? Lang daw. Ako ang nag-design. Ikaw lang gumawa nito kay Joseph. Ako sir. Ang ganda, oh. Ako lang. Ano to? Alligator bar, tapos mga black pack. Anak ko nito. Ayan, oh. Pwede silang mag-breed kapag halo-halo. Okay. Bakit mahilig ka sa isda, Kuya Joseph? Bigla lang na Nahilig. na-reach ako, nagkaroon ako ng libangan ba? Libangan. Pakalas Oh, yan. Kapag pagod, ang ganda yung sinitignan. Oo nga, ang ganda, oh. Hindi pinapalitan yung tubig, no? Isang buwan bago palitan kasi naka-filter po siya. Meron siyang mechanical chamber. Oo. Ay, ito, oh. Mahal to, yung gantong isda. Hindi siya mahal yan. ganun mahal. Hindi ba kang mahal? Nasa 1,000, 1 to 1,500 ganun. Ito naman Hindi pa pala masyadong mahal yung 1,000. Ano pinakamahal? yung alligator there, tsaka yung arwana sa taas. Yung arwana sa taas, yun ang pinakamahal pala, no? Actually, ang pinunta ko po dito, yung mga bibigyan niya po sa aking mga banga. Bibigyan kita lang isa doon. Ay, bibigyan daw ako! Ano ba? Yes, sir. Usually na malakas ka sa akin. Ano yan, exit mo yan sa mga alaga namin last story. Mababait siya, mababait. Ito pa yung mga koi fish. Yung mga koi, bukod pa rito. Iba. Iba yung lagayan niya. Ubus yung buntot. Ano naman po kayo, Diyos? Yan, kasi yung pinili ko sa ginawa ng mga mangyan. Mangyan! Sa Tabaler. Tinutosok. Yung umaapaw na dagat, apaw dagat na kahoy. Paano talaga ito? Oh, maganda. Kung gusto mo na ganun, meron dito ako bibigyan. Ay, bibigyan din ako! Bibigyan daw ako nito! Bibigyan daw din ako nito! Kasi galing. yung Nakita nakita ko ko sa sa mga antique shop, ang mahal ng benta sa akin. Oo! Nasa 150 ata isang piraso lang. Ay, So nung mahal pumunta pala. ka sa Baler, mura lang pala siya. Mura lang pala na. Magkano ganito? 25 pesos. 25 pesos! Naku! Sa Baler.
Alam niyo, nandito tayo para hindi mag-house para mamburaot. Ang kagandahan, hindi siya nabubukbok dahil nakababad sa may asin at tubig. Alam niyo, pag nalaban niyo yung storya ng buhay nito, maiiyak kayo. Grabe. Actually, nagpunta na siya sa resort, tapos pagkaya nagkukwento kami ni Kuya Joseph. Tapos nang kinukwento ako ni Kuya Joseph, sabi ko, ay, hindi natin kwentuhan na to. Mas maganda sa bahay natin pag-usapan ko. Alam niyo po, iba yung story ng buhay ni Kuya Joseph. Kung paano siya naging successful sa catering business. So dahil po dyan, ay tara na po, pasok na po tayo sa ating bahay. Welcome po sa bahay ni Kuya Raul. bago po magkalimutan, asan po ba yung banga na ibibigay niyo sa akin? Ay, andyan sir, mamili ka na lang po sir. Tsaka ang ganda ng bahay niya. Tingnan mo, tsaka Doge. ang ganda. Pasok mo tayo. Mamaya natin pakikita yung ano nila, yung swimming pool. Pagka nakita niyo po yung swimming pool nila, matindi po. Okay. Grabe, ang ganda ng bahay nila, Ganda ng oh. bahay, oh. Ano lang yun yung mga tulog-tulog Tsaka po may yung mga oh. iba na yan. Grabe, di mo siya mami, oh. Ganda. Grabe yan. Ano tawag dito? Parang chandelier na ano. Saan dito? Right. 12,000 lang, ano? Dahil yung may-ari noon is hindi makita na ganyan kalinis. Marami yan, Marami. wala ka makita. Nilinis ko lang, nagulat sila ng malinis. Grabe yung bahay nila, no? I see. Bali ako lang nag-design dito. Ito na nag-design? Yes sir. Walang arkitekto, walang Wala, engineer. ako lahat. Ba? Sabi ko, ino-drawing ko muna, pagkatapos saka ko ipapagawa. Papagawa. Oo, pagkatapos sa drawing. Ang ganda nga. Tsaka may ganito, tingnan mo yung ano nila, ano naka-LN, tsaka may, oh. Iba na rin naka-LL eh. Iba rin sa kwa. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? Ay! Naka-LL! Ang ganda ng ano nila, tingnan niyo, no? Ang ganda ng, ang laki ng ano niyo, no? Lagay ng pinto. Lahat yan, sir. Ako lahat ng design. Lahat ng mga hamba nito sir is yakal. Yakal to. Ah, matibay. Kasi para hindi siya pupukin or Di maano ng anay. Kuya Joseph, ano yung dito? dito kwarto is nag-stock room na siya. May stock room. na rin siya. Dahil sa dami ng gamit ko sa Ito, ano to sa gawa ng Ito, ugat ng mahogany, hinukay ko to. Hinukay mo ba? Oo. Ikaw nagukay mismo? Oo. Kasi mahilig ako sa mga. Grabe, hinukay pa raw niya to. Ang ganda. Pati ito. Ano rin yun ng acacia yan? Ito akasya to, no? Malaki. Paper tree to. Ito Ito paper acacia. tree. Oo. Paper tree to? Paper tree yan. Ano? Paper tree to. Ito, natural na to, natural. Ano to? Isda to? Shaver nose, catfish, at saka RTC, at saka arwana. Karuan na yung puti. Parang gusto, alam niyo parang gusto ko na magkaroon ng mga isda ngayon. Feeling ko, ano, saan nabibili ko mga to? Sa mga Pet shop? Pet shop lang? Oo. Kaya meron akong mga bulaklak yan. May kasi ako na-advance ko na siya. Ginagawa ko yung mga mother bouquet yan. Na mother bouquet. Sa mame! Ito naman sa Sa car. mame, oh! Photo! Ito ang para sa Pero kanya. ito enamorado así. Alam mo kasi yung pag- Para de kasarmiento. Wedding namin sa 5. Wedding namin yung December 5. Kasama. Ito yung ginagamit sa ano? Sa... Yan ang wedding, ang bouquet ng wedding sa 5. Pasok plastic siya. Artificial kasi request niya siya. Yan ang business Okay lang po ako namin. pumasok? Yes. Halika, sa mame. Pasok tayo. Kami. Sa mame. Entra. Ito ang ano. Sa mame na. Ito ang business namin na nauna kay Dennis. Ano rin nakikita ko. Hindi namin kaya. Masyado natin pa po. Business daw nila dati to. Yung mga akasya. Akasya ba to? Akasya. Gawa lang nila. Tsaka yung yellow na ano. Sarilo lang, ang ganda. Ito wala pang mga chandelier kasi hindi pa tapos. Kasi talaga. So, ito oh. May mga ganito siya. Maganda Yan, pa pag yan, decorate itong mga to. Oo sir, pag mahilig ka sa unique, Oo. mga ganyan. Ganda oh. Ang design kasi ng bahay namin is pinili ko unique. Ang ganda ng master bedroom nila. Oh, merong ano. Sa master bedroom. Ah, pinapasok tayo sa master Oo. Sa guest room naman dyan sa kabila. Ang ganda oh. So napapansin niyo dito walang mga cabinet kasi ayaw namin ni Dennis yung may mga damit-damit. Ayan. So ito na ang CR. Wapo oh, artista. Ano? Wow. No romper. Wapo ni Kira. No puede. Ito yung ano lang yung mga gamit, hindi mamahalin, Oo. pero unique lang siya. Yun lang ang gusto namin. Mga unique nga yung gamit ko. Oo. Tapos ito naman yung sa mga... Puro magandang idea.
May walking Ito yung CR. closet. May walking closet. Tingnan mo. Tapos may may studio. Ito yung mga antique style. So, Antigo. Antigo ay. Kasi filter. filter. Para malinis. Ito yung Arapaima. Parang ganyan kalaki yung kaya hanggang sir yan. Sir, Kaya hanggang sir yan. Ito makalaki yung kuhan na. lumalaki. 2 months pa lang yan sa akin, sir. Ang bilis lumaki. Tumas pa lang yan. No, kailangan ilagay sa swimming pool para mabilis siya lumaki. 2 months. Pero ito, Saan magwawan nabibili ito sa Pesak din to? Itong Arapaima, mahirap bilihin sa ibang bansa pagaling. Ibang bansa pagaling? Oo, kailangan i-order mo Kailangan siya. order mo siya. Oo. Total din ito. Ano ba to? Ano to? Mahilig lang ako na ano kung may laman ng Bunga na Paranaque. Bunga na Paranaque. Ang ganda nito. Yan sir, story niyan bakit ako bumili ng mga ganyan. Para saan to? Para lang kahit paano magkaroon man lang ako ng mga ganyan sa laruan lang dahil yung bata ako wala ako nabibili ng laruan kahit Ah, galing. Sabi niya gano'n ano, pag kaya daw siya bumibig to para daw sa laruan man lang daw yan magkaroon. At naaalala ko nung bata ako na wala akong mga laruan. So ngayon at meron ng pambili, bumibili na ako ng mga ganyan. Ito ang father ko at saka mother ko. Pero patay na sila. Wala na sila. Nanay tatay niya raw to. Hindi nila nakita yung successful namin ni Dennis. Gusto makita yung swimming pool. Ito swimming pool nila. Swimming pool nila. Cute lang ang swimming pool. Kaya, ano po, kung hindi po nakakaalam, ay silang dalawa po ay magpartner. Yan. So pareho kami. Dati Para sa Malaysia ang trabaho. Dati Doon kami nagkakilala 2016. magpa-partner sila. So si Dennis po ay classmate po ng elementary. Elementary, no? Classmate tayo. Classmate. Ni Compañero de Condoyon Niño. Elementarya. Doon eskwela. Elementarya. Tapos, ayun, di na kaming bali-balita, ganun. Tapos nakita ko na lang may catering business siya. Yung birthday ni Lenlen, siya yung kinuha namin na sa event. So, Pinundar namin to dahil sa sa catering na. So lahat ko ano yung meron kami ngayon sa catering business sa amin sa catering na dalawa kami. Magkano yung gastos nila sa bahay na to? Nako, Yung Nakakaya approximate Yung ng lahat na Ah. lahat na pati lupa at saka yung mga bakod lahat mahigit 8M. Lahat siya pati swimming pool, lahat pati gamit na. Lahat na. Laki. Kasi asin talaga wala naman to lahat dahil asin talaga basal siyang buo. ilang taon na to? 2 years na kami dito. 2 years na raw. Bago pa lang siya. Yeah, yung 8 million, ang laki. Ito, sumami, 80 milyones todos. 80 milyones. Tapos ano pa sabi ni kuya? Ano daw siya? Ano yung kwento mo? Yung kinukwento mo na nakaraan sa akin? Yung hindi ako nakapag-aral bago ako nag-abroad. Oo. At Ano natapos mo nga pala? Grade 5. O yung grade 5 daw si kuya. Dahil nung nag-abroad ako, kinuha ako ng ate ko dahil mayroon siya sa Malaysia as a tour. Ngayon, nag-apply ako ng abroad, pero hindi ako marunong magsulat. Dahil gusto kong umalis dahil... Hindi ka marunong magsabi ng Oo. pangalan mo, pati Oo. pangalan mo? Pangalan ko marunong, Pangalan, kaso oo. hindi ko lang maintindihan yung mga female, male. Hindi ka marunong mag-appeal. Parang yung mga status nilagay niya, Status. Catholic. Ano lang yung Wala sa status? mga lalaki. Catholic. Yung Ano tingin yung ko Catholic? ano, Ano ba? male na ang nilagay. Check mo lang pala yung female o male o Hindi ko alam lalaki. nalagay Hindi ko mo. alam yung mga ganun. Él no sabe escribir antes. Solo él hacer negocio, así. Tapos ano yung... Tapos kaya ako nag-apply ng ganun Mm. dahil yung tatay ko nun asin talagang binubugbog ako, pinapalo ako, basag ang ulo. Bakit? 8 taon dahil bakla ako, ayaw nila. Ayaw nila. Hindi na matanggap. Hindi tanggap. Kaya umalis ka sa Isabela. Kaya sabi ko, ate kunin mo na ako kasi papatayin na ako dito sa atin. Mga kapatid natin, ayaw nila, hindi nila matanggap na bakla. Tapos sabi ko dun sa ate ko, sige magpa-passport ka. Umuwi ako, nakakuha ko ng mga passport ko lahat hanggang sa nakuha ko yung passport, nag-tour ako. Nung magtutour na ako ulit, nakabili na naman ako ng plane ticket, na-upload na naman ako. Na-upload ka. Dahil wala akong invitation, walang passport ang ate ko. Ilang beses na-upload? Actually, in-upload ako pero sa awa ng Diyos, siguro binigay ng Diyos yung kapalaran ko na talaga makakapunta ako. Di alam mo sir, yung naghatid sa akin na driver nanay ko, tsaka yung driver na naghatid na binayaran ng nanay ko. Nasaan ang passport mo? Ay, nasaan ang invitation? Wala po sir. Sino pupunta mo sa Malaysia? Sabi ko ate ko, asan ang passport ng ate mo? Wala din. So anong papakita ko? So wala. Hindi ka makakalis Paano ka ngayon. nakalis? Lumabas ako sa airport. Ah. Sabi ng driver, kuya, hindi ako pinayagan na makapunta sa Malaysia kasi
in-upload, wala daw akong invitation, wala naman daw akong passport ng ate ko. Ay, anong gagawin? Ay, bumalik ka, sabihin mo yung naghatid sa akin na driver, pumunta sa Malaysia, wala namang invitation letter, wala namang visa, Kasi nakaalis ka. true visa tayo sa Malaysia, di ba? So, umalis ako, sir. Alam mo, sir, Okay, Bumalik ka? bumalik ako. Umiyak ako. Tapos sabi ko, in-interview ako ng officer, dalawa sila. Ilan ang dala mong, sabi ko, sir, bakit hindi ako payagan na makaalis ng Pilipinas? Yung driver na naghatid sa akin, wala namang visa, at saka wala namang invitation, nakaalis, andito na siya, nakabalik. Halika nga dito, sabi sa akin, pinapagalitan ako, binubulyawan. Pinalis ako, umaandar na, ina-announce na calling the attention, Mr. Joselito, kalma ako, isa na lang ang passenger na natitira at aalis ng airplane. Hindi nakalis ka. Di, pinaalis ako, tapos ginawa ko, pinahubad na naman lahat ng mga sapatos ko dahil tumutunod sa machine. Hindi ko alam. Alam mo, sir, ang cellphone ko, keypad lang. Umiiyak ako, sabi ko, walang magsasalubong sa akin sa airport dahil wala naman akong pantawag ka ako dahil hindi alam ng ate ko na nakaalis ako. Nasa loob na ako ng aeroplano, isinunod ng security guard yung mga cellphone, yung cellphone na gamit ko. Buti na isunod niya. So, tinawagan ko ngayon yung naghatid sa akin na driver na sabi ko, tawagan nila yung ate ko sa Malaysia na nakaalis ako. Humahagulgul ako sa loob ng aeroplano. Sabi ng katabi kong babae, akala ko ano siya, foreigner, sabi niya, Pilipino pala. Bakit ka umiiyak? Sabi niya, kasi in-upload ako pero buti nakalusot ako. Pero sabi ko nun, Lord, palusutin mo ako, papuntahin mo ako sa ibang bansa. Sabi ko, para mabago ang life ko. Nung 2011 kasi ako nakaalis 2012, 13, 14, nagsimula ang magandang journey ng life ko sa Malaysia. Nagkaroon na ako ng visa. Okay. So nakita ilan taon na ka sa Malaysia? 7 years. 7 years. Oo. Ano nakapag-decide sino puminan ng Pilipinas? Nung nagkakilala na kami, Nagkakilala. kasi talagang maganda na yung, meron na kaming konting ipon na dalawa. Nung nandito na kayo sa Pilipinas, ano na yung ano nyo? Nung nandito na kami sa Pilipinas, start namin business as in maliit na tindahan. Tindahan. So, Hindi namin alam mas gusto kung nyo paano. mag-forgo dito, mas gusto nyo magtrabaho dito, ganun. Para kaysa doon sa Malaysia. Sa totoo lang, oo. Kasi gusto namin makapiling na yung pamilya namin at makapiling na rin yung pamilya niya. Nagtinda kami ng maliit na groceries, tapos hindi kami nakontento, malikot yung isip ko. Mahilig ako magkolekta ng kung ano-ano ng mga kahoy-kahoy. Ginawa niyang negosyo. Oo. Tapos yung iniwan ko, bago kasi ako umuwi dito sa Pinas, may plano na akong business. Yung mga ganyan. Ay, mga ganyan. Dahil doon sa restaurant, na Italian restaurant, mga ganyan ang nakadikit sa harap ng pizza. So naisip ko na gagawa ng mga frame. Oo. Wall clock, sana yung gano'n. Oo. Tapos nung nagawa ko na yon, kumikita kami ng kalahating milyon, gano'n na. Ganun. Sa gano'n na. Pero ganyan lang. Oo, marami kaming supplier na dinideliveran. Kalahating milyon. Oo. Ilang yun? Siguro mga nasa 6 months kami na nag-ano ng gano'n, nakaka-million kami. Tapos yun yung pinagulong yun na So, pinagulong para... nag-change business kami. Bakit? Kung Kasi hindi namin kaya, yung amoy. Kumbaga yung sakit, alikabok. magkakasakit kayo. Magkakasakit kami. Ikaw mismo gumagawa. Oo. Kaya ano susunod? Ayun yung catering after nun. Oo. Tapos nag-birthday yung pamangkin niya. Oo. May dala-dala kasi akong mga tela galing ni Malaysia noon. Mahilig talaga ako sa mga... Oo. Ang galing niya Design. magkayos eh. Ang galing niya magkayos. So, nung meron na yung tela na yon, inayusan ko lang yung pamangkin niya. Tapos sabi, bakit hindi na lang kayo mag-cater, sabi mo nag-suggest. Nataon naman na may birthday yung pamangkin niya din sa Aliaga. 50 heads start. Magkano? 12,000 lang ang bayad ng 50 heads. So wala pa kami mga cook noon, hindi pa namin nangangapa pa kami. Hanggang sa, hindi namin namamalayan, 2017, 18. Tapos 2019 na, dumadami na sila. Tapos, sabi ko, umiiyak ako kasi talaga dahil pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, salamat sa mga biyaya. Siguro ito na, yung hirap na dinanas Oo, kasi kita mo, namin. isipin nyo 8 million. Hindi mo basta kikitain din sa Pilipinas siya kung ikaw Kasi ay trabahador lang. Kung Ang 8 million. bahay na tinirahan namin, pag kubo-kubo lang. So sabi ko, pinanganak akong mahirap pero hindi ko hahayaan na mawala ako sa mundo na mahirap. Mahirap. Kaya yun, ginawa namin lahat. Mm. Di nung time na yun, nagulat na lang kami. Tapos lumakad ako dito sa gawin na to. Pero ang bahay namin is tabing-tabing pa lang. doon. Tabing-tabing. Nakita namin itong lupa na to na Nabili sabi niya, sana mabilo ko itong lupa na to. Kasi ang ganda ng place, kanto. Pero saan ako kukuha ng pera? Wala kaming pera. Yeah. Sabi ko nun. Tapos kalaunan, bigla-bigla 2020. Nagkaroon kami ng pera na konti lang.
biglang tumawag yung may-ari ng lupa. Na sabi ibinebenta. Di, sabi ko, sige, bilhin na natin. January 5. January 25, sabi ibebenta na. Katapos, saktong Pasko. Di sabi, magkano? 300,000 sabi. Sabi ko, wala kaming pera. Pwede ba? Down payment ko 2,000. Utangin ko yung 100,000. Sabi sa akin, pwede, half year. Gawin mo ng 1 year. Ginawa ng 1 year. Nung natapos na yung pandemic, nagbalikan lahat. Hindi namin akalain na halos araw-araw na kami. Nagtitindang araw-araw. Dumadami na lahat. Araw-araw. Puro wedding, lahat ganun. Kasi mas pag wedding, mas mahal no? Oo, tapos yung tiwala ng tao, hindi namin sinira. Oo nga, kasi alam nyo, yung Yun. unang nagpakita ko sa inyo, masarap na yung mga pagkain. Kaya actually, hindi, ang totoo, isa lang natikman ko sa yung pagkain yung minudo lang, the rest di ko na natikman. Kasi nung time na birthday ni Lenlen, hindi ko nakain lahat ng mga pagkain. Kasi ako lagi nagbibideo ako nun. Pero masarap yung pagkain, kaya nung time na yon, sila na yung kinuha ko. Sabi ko, sige, mag-open ako ng resort, tapos kapag may magpapakita, sila ang kukunin ko, sabi ko sa kanila. So kaya nakarating kami dito. Pero sa lahat na yan, at least naging successful, no? Okay, Sa tulong, sa pursige naming dalawa, dahil kasi nagtatrabaho sila talagang kahit sa pag-ayos ng mga bulaklak, at siya ang costing, ako sa design. Sino nag-market sa inyo? Kami rin dalawa. Tsaka nila nakakausap ko dahil classmate ko. Kasi kapag meron akong i-post na hindi ko alam yung mga spelling, i-check mo muna para hindi nakakahiya na kapag wrong spelling, ganun. Minsan nag-post ako, nabasa ng client o nabasa ng tao, minessage ako, sabi niya, paki-correct mo yung message mo, pangalan ng resorts kasi wrong spelling, gumaganon sila. So sabi ko, pasensya na po kasi hindi po ako nakapag-aral. Sabi ko, tulog na kasi siya noon, kaya hindi ko na siya gisingin dahil pagod na. Excited kasi ako sa bawat catering namin. Ano yung sa experience mo na yung pinakamahirap sa ginawa niyo sa pagkikater? Yung ano yung yung na-experience niyo na sabi mo sa mga kliyente, ano yung mga na-experience niyo na mahirap? Yung minsan kasi wala naman perfectong tao, lahat ginagawa mo yung best best mo. Kasi gusto mo masaya lahat ang client, pero meron pa rin kasing client na hindi naman lahat, meron pa rin naman na tao na kahit gawin mo na lahat, meron pa rin silang masasabi. Wala naman yung sa point, halimbawa ay yung pagkain Yung pagkain, merong may maalat o yung Kung pagkain tinitik mo muna yung pagkain, bago mo halimbawa yung pagkain nyo ngayong araw merong may panis-panis na, yung mga ganyan-ganyan. Meron. Naranasan lahat. Ano pag ginagawa nyo pag gano'n? Paano yung handle? Halimbawa sir, kapag halimbawa napanis yung pagkain namin, hindi namin isineserve, di baling i-less namin sa package, kausapin namin yung may nagpa-cater, manghingi kami ng sorry sa kanila at hindi naman namin kagustuhan lahat yun. So, kami na yung kusang nagsasabi na i-less namin. Pero yung ibang client naman ay naiintindihan nila. So, sabi nila hindi na naiintindihan naman namin at sobrang init ng panahon. Kapag summer talaga, so kaya hindi maintindihan. So ayun po mga kababayan ko, napakinggan natin yung istorya ni Kuya Dennis at ni Kuya Joseph. Di ba nakaka-inspire po? Dati sabi niya hindi siya nakapag-aral, grade 5 ang kanyang natapos, pero ngayon, di ba, hanggang sa pag-English niya, hindi siya marunong mag-fill up, pero ngayon tingnan niyo po yung bahay na meron sila ngayon, di ba? So ano ang sikreto? Sipag, tiyaga at ang pinaka-importante is masaya ka sa ginagawa. Masaya ka yun. Kagaya sa Huwag mong gawin kung hindi ka masaya kasi hindi ka magiging success. At kung ano yung passion mo, yun ang gagawin mo. Kasi kapag hindi mo passion, gagawin mo, napipilitan ka. Hindi ka mag-click. Kasi pag hindi ka, kapag ginawa mo yung hindi mo passion, kapag may nag-bust sa'yo, mawawalan ka na ng at saka pagka, Kaya sa pag-vlog, di ba? Pagka sa pag-vlog, kaya kami napapagod kami, pero after naman, masaya ka naman. So, yun po mga kababayan ko, di ba napakaganda, napakasaya ng ating content ngayong araw at narinig natin sa kanila kung paano sila naging successful. Nakikinig lang ako hindi. Pinakinggan ko, sarap nang nakakarinig ng mga ganito. At isa, na-inspire po yung ibang tao. Na-inspire yung ibang tao na huwag kayong magsusuko. Sabi nga niya, kailangan lang sipag, tiyaga, at kailangan mahal mo yung ginagawa. Yun po ang sikreto sa pag-angat mo.